Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon, sa mga sandaling ito, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at kapiling ang inyong mga mahal sa buhay. Ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa ating mga puso. Sabi nila, ang yaman daw ay nasusukat sa dami ng pera at sa lawak ng kapangyarihan. Pero paano kung ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng isang pusong puno ng pagmamahal at katapangan? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Sinag, isang batang magpapatunay na ang pinakadakilang pamana ay hindi ang ginto, kundi ang kabutihan. Music fades out completely. Kabanata 1. Ang batang may-ari ng bangko. Ang sahig na marmol ng bangko ng gintong perlas ay malamig sa mga paa ni Sinag. Ang bawat hakbang niya gamit ang kanyang pudpod na tsinelas ay lumilikha ng isang munting alingaungaw sa loob ng napakalawak at matayog na gusali. 10 taong gulang pa lamang siya at pakiramdam niya ay nilalamon siya ng lugar. Ang mga ilaw na nakasabit sa kisame ay parang mga bituin na abot kamay at ang mga haliging gawa sa bato ay tila mga higanteng puno sa isang gubat na hindi niya kailanman mapapasok. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang ilang piraso ng barya. Ito ang tanging lakas ng loob na dala niya. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod, at nagpatuloy sa paglakad patungo sa isang mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga taong abala sa pagbibilang ng makakapal na pera. Isang security guard na may makapal na bigote ang humarang sa kanya. Mula sa itaas, tiningnan siya nito na para bang isa siyang langaw na naligaw sa isang malinis na kusina. "Bata, anong ginagawa mo rito? Bawal ang namamalimos dito." Umiling si Sinag. Pinilit niyang maging matatag ang kanyang boses. "Hindi po ako namamalimos, Manong. May kailangan lang po ako." Tinaasan siya ng kilay ng gwardiya. "At ano namang kailangan ng isang tulad mo sa bangko ng gintong perlas? Gusto ko lang po sanang malaman kung magkano ang laman ng account ko." Mahinang sagot ni Sinag, ngunit sapat na para marinig ng ilang mga kliyenteng nakapila sa malapit. Isang mahinang hagikgikan ang nagsimula. Isang ginang na may malaking hikaw na diamante ang nagtakip ng bibig, habang ang isang lalaking naka-Amerikana ay umiling-iling na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Account? Ikaw?" sabi ng gwardiya, hindi na napigilan ang pagtawa. "Umuwi ka na, bata. Baka mapagalitan ka pa ng nanay mo." Pero hindi gumalaw si Sinag. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa mga barya sa kanyang bulsa. "May account po ako rito. Nakapangalan po sa akin, Sinag Alonzo." Ang pagpupumilit ng bata ang nakakuha ng atensyon ng branch manager na si Gino Lino Vargas, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may suot na salamin. Lumapit ito. Bakas sa muka ang pagkainis dahil sa komosyon. "Anong nangyayari rito?" tanong niya sa seryosong tono. "Sir," sabi ng gwardiya, "itong bata po, nangungulit. Gusto raw malaman ang balance ng account niya." Tiningnan ni Gino Vargas si Sinag mula ulo hanggang paa. Ang gusot nitong damit, ang luma nitong tsinelas, ang buhok na tila hindi nasuklay. Bumuntong hininga siya. "Iho, eskwelahan ang hanapin mo, hindi bangko. Sige na, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis." "Pero sir, totoo po," pag-iit ni Sinag. May namumuong luha sa kanyang mga mata. "Kailangan ko lang pong malaman. Para po sa nanay ko." Ang pagbanggit sa kanyang ina ang tila nagpabago sa isip ng manager. May kung anong awa siyang nakita sa mga mata ng bata. Sa huli, umiling na lang siya. Sige, para matapos na to, apos na to. Halika, sumunod ka sa akin." Ang mga bulungan at tawanan ay sumunod sa kanila
habang naglalakad sila patungo sa teller. Tingnan mo yang bata. Ang lakas ng loob. Baka pinagtiripan lang ng mga kalaro. Kawawa naman. Mukhang may problema sa pag-iisip. Umupo si Gino Vargas sa harap ng isang computer. Sige, anong pangalan mo ulit? Sinag Alonso po. Habang tinatype ng manager ang pangalan, ang mga ngisi sa paligid ay hindi nawala. Ngunit bigla, ang lahat ng ingay ay naputol. Natigil ang pagtipa ni Gino Vargas sa keyboard. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa screen. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napalitan ng pamumutla. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Inulit niya ang pag-type, pero parehong resulta ang lumabas. Ang dating pagkainis sa kanyang muka ay naging pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang uri ng paggalang na may halong takot. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang tumingin kay Sinag. Ang batang gusgusin na gusto niyang paalisin kanina ay tinitingnan niya ngayon na para bang ito ay isang prinsipeng matagal nang nawawala. Ang buong bangko ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila, nag-aabang. Ikaw? Ikaw si Sinag Alonso? Halos pabulong na tanong ng manager. Ang nag-iisang tagapagmana ni Don Mateo Ilustre? Bago pa man makasagot si Sinag, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sinag! Isang babae ang humahangos na pumasok sa bangko. Ito si Amihan, ang kanyang ina. Balisa ang muka at puno ng takot ang mga mata. Hindi niya pinansin ang gwardiya o ang mga taong nakatingin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na nakatayo sa harap ng manager. Tinakbo niya ang distansya at agad na niyakap si Sinag na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib na siya lang ang nakakakita. Humarap siya sa manager, nanginginig ang buong katawan. Pakiusap, Ginoo. Walang nangyari. Isang pagkakamali lang po. Aalis na po kami. Ngunit bago niya pamahila si Sinag, nagsalita si Gino Vargas. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ginang, alam niyo po ba kung anong hawak ng anak ninyo? Umiling si Amihan habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang kanyang tingin ay napunta kay Sinag, isang tingin na puno ng sakit at desperasyon. Huwag mong galawin ang perang yan, Sinag. Isang sumpa yan. Ang sigaw ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa loob ng VIP room ng bangko. Isang tunog ng purong desperasyon na pumunit sa katahimikang dulot ng pagkabigla. Para sa kanya, ang mga salitang binitawan ng manager, tagapagmana ni Don Mateo Ilustre, ay hindi isang biyaya, kundi isang hatol. Isang hatol na 8 taon na niyang tinatakasan. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Sinag. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo sa lugar na ito, sa perang ito, sa pangalang iyon. Halika na anak, uuwi na tayo. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang hilahin si Sinag patungo sa pinto, ngunit 2 security guard na kaninay, tila hindi sila nakikita, ay magalang na humarang sa kanilang daan. Hindi sila marahas, ngunit ang kanilang tindig ay matatag na parang pader. Humarap si Amihan kay Gino Vargas, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagmakaawa siya. Ginoo, pakiusap. Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat. Hindi po kami yon. Kalimutan niyo na lang po ang nangyari. Hayaan niyo na po kaming umalis. Si Gino Vargas na ngayon ay pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon ay hindi malaman ang gagawin. Ang manager na kanina'y puno ng awtoridad ay isa na ngayong aliping kinakabahan. Ginang Alonzo, pasensya na po. Pero hindi na po ganon kadali yon. May mga protocol po kaming kailangang sundin. Anong protocol? Bata lang yan. Wala siyang alam. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang takot ay unti-unti nang nagiging galit.
Sa gitna ng kaguluhan, isang boses na kalmado at may bigat ang pumailan lang mula sa may pinto. Tama si Ginoong Vargas, Ginang Alonso. May mga proseso na dapat sundin. Lahat ay napalingon. Isang lalaking matangkad at kagalang-galang ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit at may daladalang itim na leather briefcase. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi nakakatakot. At ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. "Sino ka?" tanong ni Amihan. Niyakap ng mas mahigpit si Sinag na tila ito ay isang kalasag. Lumapit ang lalaki. Ang bawat hakbang ay may tiwala at layunin. Huminto ito sa harap nila. "Ako po si Attorney Gabriel de Villa, ang abogado at kanang kamay ng yumaong si Don Mateo Ilustre." Ang pangalan ay tila isang dagok sa dibdib ni Amihan. Ito na nga, ang kinatatakutan niya ay nagkakaroon na ng anyo. "Matagal ko na po kayong hinahanap, Ginang Alonso," magalang na sabi ng abogado. Mula pa noong pumanaw si Don Mateo. Ayon sa kanyang huling habilin, hindi maaaring buksan o galawin ang kanyang pamana hanggat hindi kayo at ang batang si Sinag ay parehong naririto. "Wala kaming pakialam sa pamanang yan," giit ni Amihan. "Gusto lang namin ng tahimik na buhay." Tumango si Attorney de Villa, tila naiintindihan ang kanyang takot. "Naiintindihan ko po, ngunit ang desisyon ay wala na sa akin o sa bangko. Ito ay nasa kamay na ng inyong anak." Tumingin siya kay Sinag at sa unang pagkakataon, isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Don Mateo was very specific. Iginiya sila ng abogado patungo sa isang malaking mesa sa gitna ng silid. Maingat niyang ipinatong ang kanyang briefcase sa ibabaw nito at binuksan. Sa loob ay may isang makapal na envelope na may selyo. Ayon sa testamento, panimula ni Attorney de Villa ang kanyang boses ay nagiging mas formal. Si Sinag Alonso, bilang kanyang nag-iisang apo, ang siyang tatanggap ng lahat ng kanyang yaman at ari-arian. Ngunit mayroong isang kondisyon na siya mismo ang nagtakda. Pinagmasdan niya ang mag-ina. Bago niya makuha ang mana, kailangan niyang pumili. Mayroong 3 pagpipilian na inihanda ang kanyang lolo. Bawat pagpipilian ay magtatakda ng kanyang kinabukasan at ng kinabukasan ninyo. Ang desisyong gagawin niya sa araw na ito ay magbabago sa takbo ng inyong buhay. Magpakailanman, hindi na napigilan ni Amihan ang kanyang panginginig. 3 pagpipilian. Parang isang bitag, isang laro na ayaw niyang salihan. Anong klaseng biro to? Paano niyo ipapaubaya ang ganyang desisyon sa isang 10 taong gulang na bata? Ang mga mata ni Attorney de Villa ay muling bumaling sa kanya at sa pagkakataong ito, ang bahagyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang seryosong babala. Puno ito ng kahulugan na tanging si Amihan lang ang makakaintindi. "Nais ni Don Mateo na maging handa kayo," sabi ng abogado sa mababa at mariing boses, dahil alam niyang darating si Silvan. Ang biyahe pauwi mula sa syudad ay mahaba at tahimik. Para kay Sinag, ang ingay ng jeep at ang alikabok mula sa kalsada ay hindi sapat para punan ng katahimikan sa pagitan nila ng kanyang ina. Nakaupo si Amihan sa tabi niya, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay, ngunit ang isip nito ay tila nasa napakalayong lugar. Isang lugar na madilim at puno ng takot. Si Sinag naman ay gulong-gulo. Ang mga salita sa bangko ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tagapagmana, 3 pagpipilian, at ang pangalang nagpabago sa lahat. Silvan. Pagdating nila sa kanilang munting tahanan sa Baryo Kalinaw, ang pagkakaiba ay mas lalong naging malinaw. Ang malamig at matigas na marmol ng bangko ay napalitan ng pamilyar na sahig na kawayan. Ang mga matatayog na haligi ay napalitan ng mga dingding na sawali. Dito, simple ang lahat.
Dito dapat ay ligtas sila. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam ni Sinag ay may isang aninong sumunod sa kanila pauwi. Hindi sila gaanong nag-usap habang naghahapunan ng kanin at tuyo. Pagkatapos, habang nag-aayos si amihan ng kanilang tutulugan, natigilan ito. Ang mga mata niya ay napako sa isang maliit at kupas ng litrato na nakasabit sa dingding. Ang nag-iisang litrato ng kanyang asawa, ang ama ni Sinag. Isang lalaking may masayang ngiti at mga matang nangungusap ng pangarap. Dahan-dahan, kinapa ni amihan ang litrato. Hinaplos niya ang mukha sa larawan at walang ano-ano'y nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Unay mahina. Hanggang sa naging mga hikbing, hindi na niya mapigilan. Nilapitan siya ni Sinag. Inay, okay lang po ba kayo? Umiling si amihan. Hindi inaalis ang tingin sa litrato. Naalala ko lang ang tatay mo, anak. Kung nandito lang sana siya. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Inay, ano po ba talagang nangyayari? Sino po si Lolo Mateo? At sino po si Silvan? Tumingin si amihan sa kanyang anak. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang gasera, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinag. Hindi na ito ang batang simple lang ang problema. Ang batang nasa harap niya ngayon ay isang batang pinipilit ng tadhana na maging matanda. Bumuntong hininga si amihan at umupo sa isang maliit na upuang kahoy. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Isang senyales para umupo si Sinag. Ang ilaw mula sa gasera ay lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kanilang mga mukha na tila mga lihim na gustong kumawala. Ang lolo mo, si Don Mateo, panimula ni amihan. Ang boses ay mahina at nanginginig. Ay isang napakayamang tao. May-ari siya ng maraming kumpanya, ng malalaking lupain, at ng perang nasa bangko. Ama siya ng tatay mo. Bakit po hindi natin siya nakasama? Tanong ni Sinag. Dahil komplikado ang lahat, anak. Hindi boto ang lolo mo sa akin at ayaw ng tatay mo sa klase ng buhay na mayroon sila. Mas pinili niya ang simpleng buhay kasama tayo. Pero ang mas malaking dahilan ay dahil kay Silvan. Sa pagbanggit ng pangalan, muling dumaan ang takot sa mukha ni amihan. Kapatid siya ni Don Mateo. Tiyumo sa tuhod. Isang taong sakim at walang puso. Naniniwala si Silvan na dapat ay sa kanya ang kalahati ng yaman ng lolo mo. Dahil doon, nagkaroon sila ng matinding alitan. Huminga siya ng malalim. Nung nawala ang tatay mo, may kutob ako, Sinag. May kutob ako na may kinalaman siya. May mga gabi, bago siya umalis na hindi siya mapakali. May mga sinasabi siya tungkol sa mga dokumentong kailangan niyang ilabas para protektahan tayo. Pagkatapos, hindi na siya bumalik. Niyakap ni amihan ang kanyang sarili. Kaya tayo lumayo. Kaya tayo nagtago dito sa Baryo Kalinaw. Para takasan ng pera. Para takasan ng pangalang ilustre. At higit sa lahat, para takasan si Silvan. Dahil alam kong kapag nalaman niyang ikaw ang tagapagmana, gagawin niya ang lahat para makuha yon. Kahit pa ang saktan tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Kaya nakikiusap ako sa iyo, anak. Itakwil mo ang pera. Piliin mo ang kaligtasan natin. Hindi natin kailangan ng yaman. Ang kailangan natin ay ang isa't isa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang dalisay na takot sa mukha ng kanyang ina at naunawaan niya na ang pera na akala niya'y solusyon sa kanilang kahirapan ay isa palang halimaw na nag-aabang sa dilim. Pakiramdam niya, bigla siyang tumanda ng 10 taon. Tumango siya, handa nang sumang-ayon sa kahit anong hilingin ng kanyang ina, nang bigla, isang hindi pamilyar na ugong ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Pareho silang napatingin sa labas ng bintana. Sa dulo ng kanilang makitid at baku-bakong daan, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang huminto. Ang ugong
ay mula sa makina ng isang malaki at mamahaling itim na kotse. Isang bagay na hinding-hindi mo makikita sa liblib na lugar tulad ng Baryo Kalinaw. Ang anino nito ay mahaba at tila isang dambuhalang nagbabanta sa kadiliman. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Bago pa man makapagtanong si Sinag, hinila na niya ito palayo sa bintana, sa isang sulok kung saan hindi sila matatanglawan ng ilaw ng sasakyan. Ang kanyang unang reaksyon ay ang itago ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, bawat tibok ay isang tanong. Paano? Paano nila kami nahanap? Pinatay niya ang gasera sa isang ihip at ang kanilang munting bahay ay nilamon ng dilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan at ang nakakasilaw na ilaw ng kotse ang nagsisilbing tanglaw. Inay, sino po yan? Nanginginig na tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Huwag kang maingay, anak, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng bata. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit na ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na tumakbo. 8 taon ng pagtatago, ng pag-iingat, ay naglaho sa isang iglap. Ang anino ng panganib na matagal na niyang tinatakasan ay nasa labas na ng kanilang pintuan. Ilang sandali silang nanatili sa dilim, nakikiramdam. Ang ugong ng makina ay namatay. Isang pinto ng kotse ang marang sumara. At pagkatapos ay ang tunog na pinaka-kinatatakutan ni Amihan, ang mabagal at tiyak na tunog ng mga sapatos na humahakbang sa kanilang lupang bakuran, palapit ng palapit. Tok, tok, tok. Ang katok ay hindi malakas, hindi marahas. Ito ay kalmado, magalang, na lalong nagpadagdag sa kilabot na nararamdaman ni Amihan. Hindi siya gumalaw. Nagdasal siya na sana, kung sino man yon, ay mainip at umalis na lang. Tok, 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 mas tiyaga, mas mapilit. Inay, bulong ni Sinag. Alam ni Amihan na wala na siyang pagpipilian. Ayaw niyang isipin ng mga nasa labas na natatakot sila. Huminga siya ng malalim. Dito ka lang, utos niya kay Sinag. Itinago ito sa likod ng isang lumang aparador. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Tanong niya. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Magandang gabi po. Sagot ng isang boses ng lalaki mula sa labas. Malumanay ito at edukado. Nais ko lang po sanang makausap si Ginang Alonzo. May mahalaga lang po akong ipapaabot. Ang pagiging magalang nito ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng bahagya lang, sapat para masilip kung sino ang nasa labas. Isang lalaking nakaputing polo na may kurbata ang nakatayo roon. Malinis itong tingnan, may manipis na ngiti sa labi. Ngunit ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Ano ang kailangan niyo? Tanong ni Amihan. Ang nangiti ng lalaki ay lumawak ng bahagya. Kayo po si Ginang Amihan Alonzo, hindi po ba? At ang anak ninyo, si Sinag? Nanigas si Amihan. Alam nila. Umalis na kayo. Tila hindi narinig ng lalaki ang sinabi niya. Sumilip ito sa loob ng bahay. Nariyan po ba si Sinag? May munti lang po akong regalo para sa kanya. Itinaas ng lalaki ang isang kahon na may magandang balot. Sa pagkakataong yun, lumabas si Sinag mula sa pinagtataguan. Inay? Ang mga mata ng lalaki ay agad na napako kay Sinag. Ang nangiti nito ay naging mas totoo. Isang nangiti na nagbigay ng matinding kilabot kay Amihan. Lumuhod ang lalaki para maging kapantay si Sinag. Hello, Sinag. Ang laki mo na. Inabot nito ang regalo. Pinabibigay ng tito mo. Sabi niya, namimiss ka na niya. Ang salitang tito ay parang kamandag na kumalat sa pandinig ni Amihan. Si Silvan,
Kinuha ni Sinag ang regalo, nag-aalangan. Salamat po. Tumayo na ang lalaki at tumingin muli kay amihan. Ang nangiti nito ay nawala. Ang bilin po ni Ginoong Silvan, pag-isipan niyo raw po ng mabuti ang inyong mga desisyon. Ayaw niya pong may mangyaring masama sa napakagandang pamilya ninyo. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kotse na para bang walang nangyari. Sumakay ito at ang sasakyan ay tahimik na umalis. Nilamon ng dilim ng gabi, nag-iwan ng alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Niyakap ni amihan si Sinag. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang regalong laruan ay nahulog sa sahig. Tumingin siya sa labas at doon niya napansin ang isang bagay sa pasimano ng kanilang bintana. Isang bagay na hindi naroon kanina. Lumapit siya at ang kanyang sikmura ay bumaliktad. Isang maliit na ibon. Isang maya. Nakahandusay, baluktot ang leeg at wala ng buhay. Iyon na. Ang desperasyon ay bumuhos sa kanya na parang isang malamig na alon. Hindi na ito isang babala. Isa na itong pangako. Nagmamadali siyang pumasok, kinuha ang lumang cellphone na ginagamit lang niya para sa emergency at nanginginig na idinayal ang numerong nasa calling card na ibinigay sa kanya. Attorney De Villa, sagot ng boses sa kabilang linya. Abogado, sabi ni amihan. Ang boses ay basag at nagmamadali. Nagbago na po ang isip namin. Susuko na kami. Ibibigay na namin ang lahat. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan naming pirmahan. Gagawin namin ang lahat para matapos na to. Habang nagsasalita siya, nakarinig siya ng isang kaluskos sa labas. Isang tunog ng tuyong dahon na naapakan. Napatingin siya sa bintanang sawali sa kanyang tabi. Doon, sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino. Ang anino ng isang lalaking nakatayo, nakamasid, at nag-aabang. Ang opisina ni Attorney Gabriel De Villa ay parang ibang mundo para kay Sinag. Kung ang bangko ay tila isang palasyo, ang lugar na ito ay parang isang silid-aklatan na pagmamay-ari ng isang hari. Amoy luma at mamahaling papel ang hangin, kahalo ng amoy ng katad mula sa malalaking silya. Ang sahig ay natatakpan ng isang makapal na karpet na lumulunod sa bawat yabag, at ang mga dingding ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Mula sa malaking bintana, sa likod ng abogado, tanaw ni Sinag ang syudad, isang dagat ng mga gusali at sasakyan na napakalayo sa tahimik na buhay niya sa Baryo Kalinaw. Nakatayo si amihan sa tabi ng pinto, hindi mapakali, na para bang handang tumakbo anumang oras, samantalang si Sinag ay pinaupo ng abogado sa isang silyang katad na napakalaki para sa kanya. Ang kanyang mga paa ay hindi man lang sumasayad sa sahig. Salamat sa pagpunta ninyo sa kabila ng maikling abiso, magalang na sabi ni Attorney De Villa. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas dito ang pag-aalala matapos marinig ang kwento ni amihan sa telepono. Naiintindihan ko ang inyong takot, Ginang Alonzo. Ngunit ang pag-atras ay hindi na ganoon kadali. Kailangan pa ring dumaan sa tamang proseso. At ang prosesong iyon ay nagsisimula sa pagpili ni Sinag. Inilapag ng abogado ang 3 folder sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Binuksan niya ang una. Ang unang pagpipilian, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at mabigat. Maaring kunin ni Sinag ang kabuuan ng kanyang mana, ngayon din. Ang lahat ng salapi, stocks, kumpanya at ari-arian ni Don Mateo Ilustre ay agad na ililipat sa kanyang pangalan sa ilalim ng pangangalaga mo, amihan, hanggang sa siya'y tumuntong sa legal na edad. Ito ang pinakamabilis na paraan. Napatingin si Sinag sa folder. Hindi niya maintindihan ang mga numero at salitang nakasulat doon, pero naramdaman niya ang bigat ng mga iyon. Ito ang yaman na maaaring magpagamot sa kanyang ina at mag-ahon sa kanila sa kahirapan.
Pero ito rin ang yaman na nagdulot ng anino sa labas ng kanilang bintana. Isinara ng abogado ang unang folder at binuksan ang pangalawa. Ang ikalawang pagpipilian, patuloy niya, ang buong pamana ay ilalagak sa isang trust fund na pangangasiwaan ng isang komite na pinili mismo ni Don Mateo kasama ako. Ang pera ay i-invest at papalaguin. Mananatili itong hindi magagalaw hanggang sa maging 18 anyos si Sinag. Sa panahong iyon, mas malaki pa ang halaga nito. Subalit, at dito bahagyang nagbago ang tono ng abogado, 1% ng taunang kita ng pondo ay ilalaan para magtayo ng isang foundation. Isang foundation na tutulong sa mga batang kapuspalad para sa kanilang pag-aaral, pagkain at kalusugan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sinag ang isang kislap ng pag-asa, isang bagay na hindi tungkol sa takot o pera. Naalala niya ang kanyang mga kaibigan sa Baryo Kalinaw na madalas pumapasok sa eskwela nang walang laman ang tiyan. At ang huli, sabi ni De Villa, binubuksan ang pangatlong folder. Tila ito ang pinakamanipis sa lahat. Ang ikatlong pagpipilian, maaaring itakwil ni Sinag ang buong mana. Pipirma kayo ng isang kasulatan at sa isang iglap, ang pangalan ninyo ay buburahin sa testamento. Ang lahat ng yaman ni Don Mateo ay mapupunta sa isang listahan ng mga charity na siya mismo ang pumili. Pagkatapos nito, malaya na kayo. Maaari na kayong bumalik sa dati ninyong buhay na para bang walang nangyari. Iyan! Mabilis na sabi ni Amihan, lumapit sa mesa. Iyan ang pipiliin namin, attorney. Ang pangatlo, nasaan ang papel? Pipirmahan na namin ngayon din. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Anak, pakiusap. Ito ang tama. Ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan para sa kaligtasan natin. Ngunit hindi agad sumagot si Sinag. Ang kanyang isip ay bumalik sa ikalawang pagpipilian. Isang foundation para sa mga bata. Isang paraan para ang pamanang ito ay maging isang biyaya. Hindi isang sumpa. Nag-aagawan ng takot para sa kanyang ina at ang bagong umuusbong na pag-asa sa kanyang puso. Nakita ni Attorney De Villa ang pag-aalinlangan sa mukha ng bata. Inay, nagsimulang magsalita si Sinag. Ang boses niya ay mahina. Paano yung mga bata? Anong mga bata? Sinag? Naguguluhang tanong ni Amihan. Ang mahalaga ay tayo. Pero, paano kung tumingin si Sinag mula sa kanyang ina patungo sa abogado? Ang kanyang mga mata ay puno ng isang seryosong tanong na hindi akma sa kanyang edad. Attorney, kung pipiliin ko po ang pangalawa, matutulungan ko po ba talaga ang ibang mga bata? Yung mga batang katulad ko? Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Nawala ang pagmamadali sa mukha ni Amihan, napalitan ng pagtataka. Si Attorney De Villa naman ay matamang tinitigan si Sinag. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Isang ngiti ng paghanga. Tila may nakita siya sa bata na matagal na niyang hinahanap. Tumayo ang abogado, hindi para kunin ang mga papeles, kundi para buksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula roon ay kinuha niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ito, walang varnish, ngunit halatang napakatagal na. Inilapag niya ito sa harap ni Sinag. Ito ang huling bilin ng lolo mo, sabi ni Attorney De Villa sa malumanay na boses. Ang sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag nakita kong handa ka ng mag-isip, hindi lang para sa iyong sarili. Ano po ito? Tanong ni Sinag, habang marahang hinahaplos ang ibabaw ng kahon. Hindi ko alam. Ang sabi lang niya, buksan mo lang ito kapag nakapili ka na ng bukal sa iyong puso. Ang maliit na kahon na gawa sa kahoy ay malamig sa palad ni Sinag. Habang pabalik sila sa Baryo Kalinaw, hindi niya ito binitawan. Para itong isang bato na humihila sa kanya pababa.
Isang paalala sa bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Si Amihan ay tahimik sa kanyang tabi. Ang mukha ay balot ng pag-aalala. Ngunit hinayaan siya nitong hawakan ng kahon. Marahil ay alam niyang hindi na ito isang simpleng bagay, kundi isang simbolo ng kanilang kinabukasan. Pagdating nila sa baryo, ang ingay at gulo ng syudad ay napalitan ng pamilyar na katahimikan. Ngunit para kay Sinag, ang katahimikang ito ay mayroon ng halong panganib. Kinahapunan, habang nag-iigib siya ng tubig, nakita niya ang kanyang kaibigan na si Lito na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik nang nginunguya ang isang pirasong kamote. Si Lito ang pinakamalapit niyang kaibigan, pero nitong mga nakaraang araw ay madalas itong hindi pumapasok sa eskwela. Lito, bakit hindi ka pumasok kanina? Tanong ni Sinag. Nagkibit balikat lang si Lito. Hindi tumitingin. Masakit ang tiyan ko. Alam ni Sinag ang ibig sabihin yon. Ang masakit ang tiyan ay salita nila para sa gutom. Kinuha ni Sinag ang kalahati ng pandesal na baon niya mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Lito. Hati tayo. Nag-aalangang tiningnan ni Lito ang tinapay. Pagkatapos ay kay Sinag. Salamat, Sinag. Kinuha niya ito at kinain ng dahan-dahan na para bang gusto niyang namnamin ang bawat kagat. Habang pinapanood niya ang kanyang kaibigan, ang mga salita ni Attorney De Villa ay bumalik sa kanyang isipan. Isang foundation na tutulong sa mga batang kapuspalad. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sinag. Nakahiga siya sa kanilang banig, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay nakikipagbuno sa imahe ng pagkagutom ni Lito. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang itinatago sa isang sulok ng kanyang puso. Nasa may tabing ilog sila ng kanyang ama. Mga 6 na taong gulang pa lamang siya noon. Magdidilim na at pinapanood nila ang mga alitaptap na nagsisimulang umilaw. Itay, bakit po sila umiilaw sa dilim? Tanong niya noon. Ngumiti ang kanyang ama, isang nangiting laging nagbibigay ng init sa kanyang puso. Kasi anak, doon sila pinakakailangan. Walang silbi ang ilaw kung maliwanag, di ba? Pero sa gitna ng dilim, kahit isang munting ilaw ay nagiging pag-asa. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Tandaan mo, Sinag, ang pangalan mo ay Sinag, isang sinag ng liwanag. Huwag kang matakot sa dilim. Maging sinag ka para sa iba, lalo na sa mga panahong sila'y nawawalan ng pag-asa. Ang alaalang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa isang bagay sa loob niya. Napabangon siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, dala-dala ang kahon na kahoy. Nagpunta siya sa tabing ilog kung saan sila madalas mag-usap ng kanyang ama. Umupo siya sa isang malaking bato. Ang sinag ng buwan, ang tanging liwanag. Niyakap niya ang kahon. Sa isang panig ay ang takot, ang anino ng lalaki, ang patay na ibon, ang mga luha ng kanyang ina. Ito ang ikatlong pagpipilian, ang daan patungo sa kaligtasan, ang pagtakas sa dilim. Sa kabilang panig naman ay ang alaala ng kanyang ama, ang pagtulong kay Lito, ang pagiging isang sinag sa gitna ng kadiliman. Ito ang ikalawang pagpipilian. Hindi ito pagtakas, kundi pagharap. Ang bigat ng pamana ay hindi lang pala pera. Ito ay responsibilidad. At sa ilalim ng tahimik na buwan, sa lugar kung saan siya tinuruan ng kanyang ama tungkol sa pag-asa, nagdesisyon ang isang 10 taong gulang na bata. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Gising na si Amihan, naghahanda ng kanilang almusal, ngunit ang bigat sa kanyang mukha ay hindi pa rin nawawala. Nilapitan siya ni Sinag. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kahapon ay wala na. Napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Inay, sabi niya sa malinaw na boses. Tumingin si Amihan, handa nang muling makiusap.
Ngunit inunahan siya ni Sinag. Inay, alam ko na po ang pipiliin ko. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ito po ang gagawin ni Itay. Isang saglit ng pagkabigla ang dumaan sa mukha ni Amihan. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumakip sa kanilang pintuan. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling barong, ang nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang kanyang tindig ay malakas at puno ng kapangyarihan. Isang ngangiting mapang-asar ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Sinag. Napakatagal kitang hinanap, pamangkin. Ang lalaking nakatayo sa kanilang pintuan ay si Silvan Ilustre. Alam ito ni Amihan kahit hindi pa niya ito nakikita ng personal sa loob ng 8 taon. Ang parehong mapagmataas na tindig, ang parehong mapanlinlang na ngiti, ang parehong mga mata na tila kinakalkula ang halaga ng lahat ng bagay na tinitingnan nito. Ang mukha niya ay tumanda na, ngunit ang kasakiman sa kanyang anyo ay hindi nagbago. Silvan! Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Amihan na parang lason. Agad niyang hinila si Sinag sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng kanyang anak at ng halimaw mula sa kanilang nakaraan. Tumawa si Silvan, isang tawang walang kagalakan. Amihan, hindi ka pa rin nagbabago. Ang probinsyana na nangahas mangarap na maging isang ilustre. Naglakad siya papasok sa kanilang munting bahay na para bang pag-aari niya ito. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay dumudumi sa sahig na lupa. Inilibot niya ang kanyang paningin na may halong pandidiri. Ito na pala ang lungga na pinagtataguan ninyo. Akalain mo, ipinagpalit ng pamangkin ko ang mansyon sa ganitong klasing kahirapan dahil sa'yo. Umalis ka rito, maring sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Aalis din ako, pero hindi hanggat hindi ko nakukuha ang nararapat sa akin. Sagot ni Silvan, ang kanyang mga mata ay napako na ngayon kay Sinag na sumisilip sa likod ng ina. Halika rito, bata. Huwag kang magtago sa palda ng nanay mo. Ngunit hindi gumalaw si Sinag. Sa halip, mas lalo siyang humigpit sa pagkakahawak sa damit ni Amihan. Sinabi ko nang umalis ka, sigaw ni Amihan. At bakit ako susunod sa isang hamak na taga-baryo? Pangaasar ni Silvan. Isang manggagamit na inakit ang kapatid ko para lang sa pera. Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Pero hindi ka nagtagumpay. Dahil ako, mas matalino ako sa kapatid kong yon. Lumapit si Silvan, isang hakbang na nagpaatras kay Amihan. Kaya pakinggan mo ako, bata. Sabi niya, direktang kinakausap si Sinag. Huwag kang magpadala sa drama ng ina mo. Ang perang yon ay hindi para sa inyo. Isa itong sumpa, isang panganib. Pero, maaari kitang tulungan. Lumuhod siya para maging kapantay si Sinag. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng kabaitan. Ibigay mo sa akin ang karapatan sa mana. Pumirma ka sa 2 pagpipilian. Itakwil mo ang lahat. Bilang kapalit, bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng komportable, ligtas at malayo sa lahat ng gulo. Ano sa tingin mo? Tinitigan ni Sinag ang kanyang siyo sa tuhod. Nakita niya ang nangiti, ngunit nakita rin niya ang lamig sa mga mata nito. Ang parehong lamig na nakita niya sa mga mata ng lalaking nag-abot sa kanya ng regalo. Sa puntong yon, isang bagay ang nagbago kay Sinag. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang kakaibang katapangan. Humarap siya sa halimaw na kinatatakutan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at humakbang pasulong, papalayo sa proteksyon ni Amihan. Ang gulat ay dumaan sa mukha ni na Amihan at Silvan. Hindi po, sabi ni Sinag sa isang boses na matatag at malinaw. Isang boses na tila hindi galing sa isang 10 taong gulang na bata. Tinaasan ng kilay si Silvan. Anong sabi mo? Ayoko po, ulit ni Sinag.
Hindi ko po pipiliin ang pangatlo. Ang peking ngiti sa mukha ni Sylvan ay unti-unting naglaho. At ano aber ang pipiliin mo aber? Ang mamatay sa gutom? Tumingin si Sinag sa kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sylvan. Ang alaala ng kanyang ama, ang imahe ni Lito, ang bigat ng kahon na kahoy, lahat ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pipiliin ko po ang pangalawa, deklara niya. Ang pera po ay mananatili sa bangko hanggang sa maging 18 ako. At ang isang bahagi nito ay gagamitin para tulungan ang mga batang katulad ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Amihan ay pinaghalong pagkabigla at paghanga. Ang mukha naman ni Sylvan ay dahan-dahang nag-iba. Ang pagiging kalmado nito ay naging pagkalito. Pagkatapos ay naging purong galit. Ang kanyang mukha ay namula at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Bigla, humalakhak si Sylvan. Isang halakhak na malakas, nakakatakot at puno ng kabaliwan. Umalingaw-ngaw ito sa kanilang maliit na bahay na tila kayang wasakin ang mga dingding na sawali. Ha, nagkamali ka ng pinili, bata! Sigaw niya iya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Napakagaling! Napakatanga! Katulad na katulad ka ng iyong ama. Tumingin siya kay Amihan na may nanunuyang tingin. Akala niyo ba kayo ang mananulo? Akala niyo ba ganoon kadali iyon? Muli siyang humarap kay Sinag. Ang kanyang nangiti ay naging isang nangiwi ng demonyo. Gusto mong maging bayani ha? Gusto mong tularan ang tatay mong hangal? Sige, pero bago mo gawin yan, may dapat ka munang malaman. Ang ama mo ay isang magnanakaw at may pruweba ako. Basi, ang mga salita ni Sylvan ay parang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang munting tahanan. Ang ama mo ay isang magnanakaw at may pruweba ako. Para kay Sinag, ang paratang na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal o suntok. Ang kanyang ama, ang bayani, sa kanyang mga alaala, ang lalaking nagturo sa kanya tungkol sa pagiging isang sinag ng liwanag. Isang magnanakaw? Imposible. Sinungaling ka. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng paninindigan. Mabuting tao ang tatay ko. Mabuti? Muling tumawa si Sylvan, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Tanungin mo ang nanay mo. Tingnan natin kung anong isasagot niya. Lahat ng mata ay napunta kay Amihan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil alam niya kung gaano kadesperado at kasama si Sylvan. Alam niyang gagawin nito ang lahat. Huwag kang makinig sa kanya, anak, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling siya para makuha ang gusto niya. Talaga ba, Amihan? Tanong ni Sylvan. At mula sa kanyang mamahaling coat, naglabas siya ng isang brown na envelope. Inihagis niya ito sa mesa. Ang mga papel ay kumalat mula sa loob nito. Mga dokumento na may mga selyo, mga bank statement, mga papeles na may pirma. Mukha itong opisyal, mukha itong totoo. Tingnan ninyo, sabi ni Sylvan sa malakas na boses, na para bang may mga manonood sa paligid. Ito ang pruweba. Mga bank transfer na nagkakahalaga ng milyon-milyon mula sa kumpanya ni Don Mateo patungo sa isang sikretong account sa ibang bansa. Isang account na nakapangalan sa iyong mabuting asawa, Amihan. Dinampot ni Amihan ang isang papel. Nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga numero. Nakita niya ang mga pirma na kamukhang-kamukha ng pirma ng kanyang asawa. Ang kanyang mundo ay nagsimulang umikot. Hindi ito totoo. Peke to. Peke? Hamon ni Sylvan. Handa akong dalhin yan sa korte. Handa akong ipakita yan sa buong mundo. Isipin mo na lang, Amihan, ang pangalan ng pamilya ninyo, wawasakin ko. Ang alaala ng asawa mo, dudungisan ko.
At ang anak mo? Lumingon siya kay Sinag na may nanunuyang awa. Lalaki siyang anak ng isang magnanakaw. Iyan ba ang gusto mo para sa kanya? Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Sinag. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga papeles. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng nakasulat, pero nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Paulit-ulit, sa tabi ng napakaraming pera. Ang katapangan na naramdaman niya kanina ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malamig at gumagapang na pagdududa. Paano kung totoo? Ito ba ang dahilan kung bakit sila iniwan? Ito ba ang sikreto na hindi masabi-sabi ng kanyang ina? Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng katiyakan na kasinungalingan ang lahat. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Amihan ay hindi galit, kundi pagkataranta at kawalan ng pag-asa. Sinusubukan nitong magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Paano niya ipagtatanggol ang isang bagay laban sa isang pruweba na nasa harap na nila? Nakita ni Sylvan ang pagdududa sa mga mata ng bata. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nakikita mo na, bata? Ang pagiging bayani ay may katumbas na halaga. Ibinibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Itakwil mo ang mana. Iligtas mo ang pangalan ng iyong ama. Iligtas mo ang iyong kinabukasan. Para kay Sinag, ang lahat ay gumuho. Ang kanyang mundo, na binuo sa mga alaala ng isang mabuting ama at sa pagmamahal ng isang matatag na ina, ay nabibitak. Ang perang akala niya ay makakatulong sa iba ay siya na palang wawasak sa kanila. Ang bigat ng pamana ay naging isang bigat na hindi na niya kaya. Tumingin siya kay Sylvan, pagkatapos ay sa kanyang ina na umiiyak na lang sa isang sulok at sa mga papel na nakakalat sa mesa. Pakiramdam niya, talo na sila. Wala silang laban. Ang tanging natitirang pag-asa ay ang paglimot sa lahat. Dahan-dahan, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso, tumango si Sinag. Isang halos hindi makitang tango ng pagsuko. Isang ngingiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Sylvan. Umalis si Sylvan, ilang sandali ang lumipas, nag-iwan ng katahimikan na mas masakit pa kaysa sa mga sigaw kanina. Naiwan si Amihan na umiyak sa sahig. Naiwan si Sinag na nakatayo sa gitna ng silid. Blanko ang isip, manhid ang pakiramdam. Ang tingin niya ay napunta sa maliit na kahon na gawa sa kahoy na nasa ibabaw ng aparador. Ang huling bilin ng kanyang lolo. Ang bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa kanina ay isa na ngayong simbolo ng kanilang pagkatalo. Sa isang biglaang bugso ng galit at sakit na hindi niya maintindihan, kinuha niya ang kahon. Sa lahat ng kanyang lakas, inihagis niya ito sa dingding na sawali. Blag! Ang kahon ay nabasag. Ang mga piraso ng kahoy ay kumalat sa sahig. Ngunit sa gitna ng mga ito, isang bagay ang kumislap. Isang maliit at makintab na susi. At sa ilalim nito, isang nakatuping piraso ng papel na may sulat kamay. Bangko ng gintong perlas. Lihim na kahon blag tupasin. Ang maliit na susi ay malamig sa palad ni Amihan, ngunit para itong nag-aalab na baga na pumapaso sa kanyang balat. Ang pagdududa at kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakarampot ngunit matinding kuryosidad. Lihim na kahon blog do siranin sang habilin mula sa nakaraan. Isang huling pagkakataon. Sinag, kailangan nating tawagan si Attorney De Villa, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bagong determinasyon. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng kaba. Wala silang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Isang patibong ba ito? O isang kasagutan? Sa opisina ng abogado, ipinakita ni Amihan ang susi at ang piraso ng papel. Nang makita ito ni Attorney De Villa, isang bahagyang pagkamangha ang gumuhit sa kanyang muka. Safe deposit box, matagal nang inihanda.
pero hindi ko alam kung ano ang laman. Ang tanging bilin ni Don Mateo ay hihintayin niyang dumating ang araw na kayo mismo ang magdadala ng susing ito sa akin. Mabilis silang nagtungo sa bangko ng gintong perlas. Sa pagkakataong ito, walang nang asar sa kanila. Lahat ng empleyado, kasama na si Gino Vargas, ay yumuyuko sa kanilang pagdaan. Dinala sila sa isang silid na malamig at napapalibutan ng mga bakal na pinto, ang vault. Ginamit ni Attorney De Villa ang kanyang master key at pagkatapos ay ang maliit na susi mula sa kahon. Sa isang marahang pag-click, bumukas ang lihim na kahon Belgi. Tusambenin. Ang laman nito ay simple lang. Isang makapal na selyadong envelope na may nakasulat na para sa aking mag-ina, Amihan at Sinag. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang kinukuha ito. Binuksan niya ang envelope at sa loob ay may isang sulat. Isang sulat na sulat kamay ng lalaking 8 taon na niyang hindi nakikita, ngunit kilalang kilala pa rin niya ang bawat kurba. Amihan, mahal ko, panimula ng sulat. Ang mga luha ni Amihan ay nagsimulang pumatak. Binabasa ang bawat salita. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako o mas malala pa. Nangyari na ang pinakakinatatakutan ko. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako kung kinailangan kong umalis. Hindi dahil sa ayaw ko na sa inyo, kundi dahil sa labis-labis kong pagmamahal. Nakatuklas ako ng isang bagay, Amihan. Isang bagay na napakasama. Si Sylvan. Ninanakawan niya ang kumpanya ni Itay sa loob ng maraming taon. Gumagamit ng mga pekeng dokumento at mga ghost account. Ang pangalan ko ang ginamit niya sa marami sa mga ito. Nang sinubukan ko siyang harapin, tinangka niya ang buhay ko. Doon ko naintindihan na hindi lang pera ang habol niya. Handa siyang pumatay. Kailangan kong magtago para makakalap ng sapat na ebidensya na magdidiin sa kanya at maglilinis sa pangalan ko para protektahan kayo ni Sinag. Ang lahat ng ebidensyang yon, ang mga totoong dokumento, mga recording ng pag-uusap, mga testimonya, ay nasa kamay na ni Attorney De Villa. Nakatago sa isang digital vault na may isang password na ako lang ang nakakaalam. At dito, anak, tila direktang kinakausap ng sulat si Sinag. Dito ka papasok. Alam kong darating ang araw na pipilitin ka ng lolo mong pumili. Alam ko rin, sa puso ko, na ang kabutihan mo ang mananaig. Ang password sa digital vault, Sinag, ay ang iyong desisyon. Kapag pinili mo ang ikalawang pagpipilian, ang sistema na inihanda namin ni Attorney De Villa ay otomatikong mag-a-activate. Ang pagpili mo na tulungan ng ibang mga bata ang magiging susi para sa hustisya. Hindi ako magnanakaw, anak. Minahal ko kayo nang higit pa sa buhay ko. Maging matapang ka, maging sinag ka. Mahal na mahal ko kayo. Pagkatapos basahin ang sulat, si Amihan ay napahagulgol na. Ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng paglaya. Ang bigat na 8 taon niyang pinapasan ay biglang gumaan. Tumingin siya sa kanyang anak, na nakatingin sa kanya ng may pag-unawa at bagong paghanga para sa ama nito. Humarap sila kay Attorney De Villa na tahimik lang na nagmamasid sa kanila. May isang kakaibang nanggiti sa kanyang mukha, isang ngiti ng isang planong sa wakas ay nagtagumpay. Totoo po ba, Attorney? Tanong ni Amihan. Tumango ang abogado. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang isang email confirmation. The moment Sinag made his choice in front of Sylvan, sabi ni De Villa, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. The system recognized it as the final command. The emails were sent, the digital vault was opened, and all its contents were automatically forwarded to the Department of Justice, the Anti-Money Laundering Council, and 3 major news outlets. It's done. Sa parehong sandali, sa kabilang bahagi ng syudad, si Sylvan Ilustre ay nakaupo sa kanyang marangyang opisina
Nagbubuhos ng isang baso ng mamahaling alak para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Katatapos lang niyang kausapin ang kanyang mga abogado para ihanda ang mga papeles sa pagtakwil ng mana. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Armado at seryoso ang mga mukha. Silvan Ilustre, inaaresto ka namin para sa kasong estafa, money laundering, at attempted murder. Nanlaki ang mga mata ni Silvan sa gulat. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga sasakyan ng pulis sa ibaba. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan na lahat ay nakataas na ang mga kamay. At sa huli, tumingin siya sa kanyang abogado na kasama ng mga ahente. Habang isinusaut sa kanya ang posas, isang pamilyar na mukha ang nakita niya sa may pintuan. Si Attorney Gabriel De Villa nakatayo roon kalmado at nanonood. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tingin ng purong pagkamuhi ang ibinigay ni Silvan. Hindi pa tapos ang lahat. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa tapos to! Ngunit alam ni De Villa habang pinapanood niya ang paglaho ng anino ni Silvan na sa wakas, tapos na ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng kaso laban kay Silvan Ilustre ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa kanyang pagkakakulong habang buhay. Ang pangalan ng ama ni Sinag ay nalinis at sa halip na isang magnanakaw, kinilala siya bilang isang bayani na nagsakripisyo para sa katotohanan. Ang hustisya, bagamat matagal, ay tuluyan ng nakamtan. Para kay Sinag, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang mga numero na nakasulat sa kanyang bank account, kundi ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang ina. Wala na ang takot, wala na ang laging paglingon sa likuran. Ang mga tawa ni Amihan ay mas madalas na ngayon, mas malaya, at ang kanyang mga ngiti ay umaabot na muli sa kanyang mga mata. Maaari na sana silang lumipat sa mansyon ng mga ilustre. Maaari na sanang bumili si Sinag ng lahat ng laruan na gusto niya. Ngunit pinili nilang manatili sa Baryo Kalinaw. Inayos nila ang kanilang munting bahay. Ginawa itong mas matibay, ngunit nanatili itong simple. Dahil dito nila natagpuan ang kanilang tunay na tahanan. Isang maaraw na hapon, dinalaw nila ang isang bagong tayong gusali sa kabilang baryo. Malinis ito, bagong pinta, at puno ng tawanan ng mga bata. Ito ang sinag ng Pag-asa Foundation, ang unang proyekto na pinunduhan ng mana ni Don Mateo, na ipinangalan sa alaala ng ama ni Sinag. Isa itong bahay ampunan at sentro ng pag-aaral para sa mga batang ulila at nangangailangan. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga bata. May yumakap kay Amihan, may humila sa kamay ni Sinag. Ang dating mailap na si Lito ay naroon din, mas malusog na ngayon, at siya na ang nangunguna sa pagkukwento sa mga mas bata sa kanya. Umupo si Sinag sa isang sulok ng silid-aklatan ng foundation. Kumuha siya ng isang libro at nagsimulang basahin ito ng malakas para sa isang grupo ng maliliit na bata na nakapalibot sa kanya, tulad ng ginagawa noon ng kanyang ama para sa kanya. Habang nagbabasa siya, ang mga salita tungkol sa katapangan at pag-asa ay tila nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Amihan. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Nakita niya sa kanyang anak, hindi lang ang pisikal na anyo ng kanyang asawa, kundi ang diwa nito, ang kabutihan, ang lakas ng loob, at ang pagmamahal sa kapwa. Ang pamana ay hindi na ipasa sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng puso. Nilapitan ni Attorney De Villa si Amihan, may dalang folder. Ginang Alonzo, ito na po ang mga papeles para sa susunod na proyekto. Isang scholarship program para sa kolehiyo. Ngumiti si Amihan. Maraming salamat po, Attorney, sa lahat ng tulong ninyo. Walang anuman po. Nasisiyahan lang akong makita na ang pamana ni Don Mateo ay napunta sa tamang mga kamay.
Sagot ng abogado habang nakatingin din kay Sinag. Nang magtatakip silim na, nagpaalam na sila. Naglakad sila pauwi sa pamilyar na daan patungo sa tabing ilog kung saan madalas mag-isip si Sinag. Umupo sila sa parehong malaking bato. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Inay, sabi ni Sinag habang nakatingin sa ilog, mayaman na po tayo. Ang mga salita ay simple lang. Binitawan ng isang bata. Ngunit para kay Amihan, taglay nito ang lahat ng kahulugan sa mundo. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Oo, anak, sagot niya sa isang mahinang tinig habang pinipigilan ang luha ng kaligayahan. Isang sinag ng papalubog na araw ang tumama sa kanilang mga mukha na para bang isang huling yakap mula sa itaas. Noon pa man, mayaman na tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag at Amihan, mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso. Nais kong magpasalamat. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong paglalakbay kasama ko, kasama sina Sinag at Amihan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanilang buhay, ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanilang mga pinagdaanan, ang lamig ng kanilang takot, at higit sa lahat, ang init ng pag-asang kanilang pinanghawakan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang paalala rin para sa akin. At sana'y para na rin sa inyo, Ana. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagbigay sa atin ng panandaliang aliw, kundi isang paalala na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa anumang halaga ng salapi. Ito ay nasusukat sa tapang na harapin ang kadiliman, sa pagmamahal na kayang magsakripisyo, at sa kabutihang loob na handang ibahagi sa kapwa kahit na sa tingin mo ay wala ka nang maibibigay pa. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumukaw sa inyong damdamin sa kwento ni Sinag? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa kanyang paglalakbay? Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong kaibigan at kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng may kapal.